Mga pangyayaring nahagip ng kamera, mga insidenteng kailangan suriin at siyasatin. Walang ligtas, basta caught on cam. Kabi-kabilang aksidente sa kalsada na sangkot ay mga motorsiklo caught on cam. Sa Kalasyaw, Pangasinan, isang motorsiklo ang nasalpok ng kotse. Sa kuha ng CCTV, makikitang patawid ang motorsiklo nang mabangga ito ng paparating na kotse. Kritikal ang rider na nagtamo ng matinding tama sa ulo at iba't ibang bahagi ng katawan. Caught on cam. Rider at angkas nito sumemplang dahil sa asong tumatawid sa kalsada. Sa Talisay City, Cebu, nauwi sa disgrasya ang pagtawid ng aso sa kalsada. Naiwasan ng ilang motorista ang aso pero hindi nakailag ang isang motorsiklo. Sumemplang ito at tumilapon ang helmet ng dalawang sakay nito. Caught on cam. Sa Tondo, Manila, patay ang isang rider na umiwas umano sa nag-counterflow na tricycle. Sa video, makikita ang motorsiklong biglang sumemplang at nagulungan ng 10-wheeler truck. Sinubukan pang i-rescue ang biktima pero namatay rin kalaunan. Paano nga ba masisiguro ang kaligtasan at maiiwasan ng mga rider ng motorsiklo ang ganitong mga insidente? Makakasama natin ngayon si June Estalio, Director for Road Safety, Initiatives and Special Projects ng Philippine Advocates for Road Safety para pag-usapan yan. Good morning, Sir June. Good morning, Ma'am Susan. Yan, Sir June, doon sa unang video, ano ba ang dapat gawin kapag ikaw itatawid o dadaan sa mga intersection? Okay, kung mapapansin natin na hindi naman ito na actually intersection, pero meron siyang solid white line sa gitna. At yun ang nag-i-indicate mula dito hanggang dito. Siya ang nag-i-indicate na merong dalawang linya ng flow ng trapiko at yung isa opposite direction. Pero dinidiscourage ng ating batas na magko-cross pagka meron kang napo ng solid white lines. At yan ang kadalasan na dinidisregard ng ating mga motorista. Siguro hindi dinidisregard, sir. Baka hindi lang din nila alam. Yun nga ang isang doon. Kaya patuloy natin dapat ipapaalam sa mga publiko at sa motorista. Itong solid white line ay nag-i-indicate na mapanganib ang pagtawid dyan. Pero kung wala yung mga solid white, hindi lahat ng kalsada may ganyan, Sir June, di ba? Ano ba ang talagang rule na dapat tandaan natin kung may mga ganyan, tatawid ka sa alam mo may mga daan ng ganyan ng kalsada ng sasakyan? Ang pinaka-safe dyan huwag kang magko-cross na pagka merong solid white line. Maghanap ka ng pinaka-safe na pwede mong ikutan. At saka kung saan talaga, di ba? Kasi iba yung umiiwas sa ganun di ba? Eto, Sir June, sa ikalawang video naman, kapag may tumawid bigla na hayop o tao, lalo kapag nakamotor ay mahirap nang magbalanse at biglang magpreno. Ano ba ang dapat gawin kapag ganito? May nakita kang tumawid na aso o kaya pusa, yung mga ganyan. Paano ba yan, Sir June? Yan naman, yung mapapansin din natin sa video, medyo blurred nga lang ito. Blurred lang, Ayan, pero sa TV, malinaw, yan. Malinaw yun sa TV. Yung aso na tumawid, na-block ang vision ng motorcycle rider. Okay. Kaya hindi niya inaasahan na merong magbabangga. Napaka-spontaneous nito. Biglaan na biglaan nito. At meron tayong rule na sinusunod dito, isang thinking distance at saka yung decision distance mo na magpepreno ka. Kung ganun, yung braking distance mo ang hindi niya na magagawa rito. Dahil nga biglaan. Biglaan. Naku, talagang mangyayari yung mga ganyan. Talagang yung mga stray cats, stray dogs na tumatawid sa mga kalsada. So, kailangan alerto tayo, di ba? Lagi tayo alerto sa pagmamaneho. Maraming salamat po, Sir June Estalio, Director for Road Safety, Initiatives and Special Projects ng Philippine Advocates for Road Safety. Magbabalik po ang unang hirit.